Hello everyone! Hopefully that you are doing well at samahan niyo po ako sa ating adventure dito sa Wetland Park Garden dito sa Hong Kong. So syempre marami tayong dadaanan o sasakayan muna bago tayo makarating sa Wetland Park. At nagmula tayo sa North Point going to Admiralty and also May Pho at papunta sa Tin Soi Wai. At sasakay tayo ng light rail papunta naman sa Tin Sao para makarating tayo mismo sa pupuntahan natin na Wetland Park dito sa Hong Kong. Ang Wetland Park po ay malapit na po siya sa Shenzhen, China. So yan po, boundary lang po yung namamagitan sa kanilang dalawa, yung Hong Kong and Shenzhen boundary lang po, at makikita po natin yan later on sa atin dito sa mga videos natin, guys. So dito kasi sa Wetland Park is not much na makakakita ka ng mga gandang mga bulaklak or yung mga ukit na talagang super magaganda talaga. No, Wetland Park is more on species or different kind of species like butterflies, yung mga tutubi, birds, at syempre nandyan na yung mga gagamba, different na marami nating makikita. So yan, may mga guides din ako na of course na maaari nating subaybayan sa aking talagang special na guides for going to Wetland Park. At samahan ninyo ako doon. And also, bago tayo magsimula talaga sa pupuntahan natin, please don't forget to hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos, guys. So, what are we waiting for? Yes, so let's go. At bago po ang lahat, so watch this. So, after KCR, MTR, so lumipat naman tayo sa light rail. Yung pagkakaiba kasi ng between trams and light rail. Yung light rail is a relatively modern term and can be applied to a quite a broad spectrum of systems. Virtually every tram systems can be considered as light rail, but only those light rail systems which feature straight running can be called trams. So ngayon, sinasakyan natin is light rail po. Going to Tin Sao para maihalin tayo sa Wetland Park dito sa Hong Kong. So pagkatapos natin maglakbay, ay syempre marami pa rin tayo matatanong na magaganda sa paligid. Pero kung mapapansin ninyo, yung dinadaanan natin, guys, is province na siya. So just what I said kanina lang na ang Tin Soi is mostly close by Shenzhen, China. So yan po, malapit na siya sa Shenzhen, China. Boundary lang po yung pagitan nito. So kaya nga mas maganda dahil kung titingnan natin is maraming mga bagay-bagay yung makikita natin. Medyo may kalayuan din, siguro it takes more than 1 hour yung pagbiyahe ko para lang makarating dito sa Wetland Park. Finally, guys, nakarating din tayo dito sa boundary ng Wetland Park. So, Tin Soi. So, yan. Labas lang tayo dito and then turn right. Dire-diretso lang.
Anyway, meron tong dalawang corner, no? Meron sa left side, meron sa right side. Pero, I choose this one kasi very easy. Yung isa naman, aakit ka sa parang tulay, papunta sa kabila, tapos maglalakad ka naman ng medyo malayo-lay ng konti. So, same lang. Mas pinili ko yung place dito at saka para dire-diretso paglabas natin is yung makikita natin talaga is yung ticketing na. At pag pumasok tayo, syempre, dito sa wetland part is kailangan natin bumili ng admission tickets para talaga sa pagpasok natin yung admission natin kasi yung mga binabayad naman natin dito is talagang ginagamit din nila para sa pagpapaganda talaga ng wetland garden. So, here we are. Lumabas na tayo at not very special na katulad ng ibang mga part na makikita natin is mostly maraming mga flowers at talagang bubungad sa atin is napakaganda talaga. Pero ito, kung makikita natin sa labas is yung makikita muna natin unang-una yung museum na different kinds ng rooms dyan na magtuturo ng yung mga about wetland parts sa mga pangyayari. At syempre may mga pinakikita silang mga small na kung ano yung makikita mismo dun sa loob ng wetland. So yan, so buy tayong ticket dito. Ito pa lang yung labas. Okay, you go. One ticket. Thank you. Finally guys, we got our ticket here. Standards. This is the Hong Kong Wetland Park. So, ito yung entrance here. Yung way in. So, ang Hong Kong Wetland Park has 61 hectares of recreated habitats for a vast diversity of wildlife. So this is it. Anywhere you can go. Yeah, thank you. So this is the Wetland Discovery Center Succession Walk. Wow! So they have this sign na makikita natin sa loob here. And the Wetland Discovery Center introduced various wetland animals and plants as well as the importance of wetlands to our daily lives. So, let's go guys. Start na po tayo. So, dito pa lang sa makikita natin na para siyang bukid. Ayan, maraming mga manggagawa doon. Parang nagtanim lang ng palay, but usually hindi po. Nagtatanim po yan ng mga lotus. So, maraming na mga tao dumating. Ayan. So, bawat every room, mayroon yatang makikita sa loob. If you are interested din. Para sa mga bata. And kapag gutom ka, here, pwede kang kumain, pero nag-breakfast pa tayo bago umalis sa bahay. So, ito na. I'm so excited. Excited na ba kayo na lumabas dito? Snapshots. Wow.
plenty of water when it's hot. Take a rest when you need it to prevent heat ingestions. When you come across bees, don't be afraid and keep away from them. They do not like to be disturb you. Grabe yung init. Ito yung wetland, guys. Very big din siya, ha. 6.1 hectares ang lapad niya. Frutas to Bugnay. I find some fruits there, oh. Maliliit lang siya. So, meron ditong mangrove boardwalk, yung mga crabs and visitor center in Exit, wetland discovery center. So, we have to come here. Take a look. Ibang makikita natin dito. So, bukid na bukid siya, guys. Talaga naman, ang kapaligiran niya is, yan, puro kakahuyan. Tinawag siyang wetland. At siguro, yan, may water. Protect our natural environment. Look at that. Birds have ears. Please be quiet. So, meron ditong stream walk and so may mga guide siya, guys. Pag pumasok ka talaga rito, medyo kagagaling lang siya sa ulan. Wet pa yung floor. Wet nga talaga. Grabe, oh. Mayroon siyang tanim na gabi dito. Ayan, oh.